Yan, ah, original na tirahan. Isa pa sa dahilan niya, bakit kailangan tayong kunin ng Diyos? Dito po sa aklat ng Hebreo, sabi dito, tandaan ninyo, yayamang dito'y wala tayong palagi ang lungsod o tirahan, kundi hinahanap natin ang darating, ang tunay nating tahanan. See? So ang ating tahanan talaga, hindi ito struktura sa mundo. Darating yung ating tunay na tahanan kung saan nandoon na tayo sa Diyos. May bahay, may tahanan ng Diyos sa kabilang buhay. Doon tayo magkita-kita muli. Sabi nga sa aklat ng Pahayag 21 hanggang 1 hanggang 5, sa kabilang buhay, wala nang paghihirap, hindi natin magkakasakit, hindi natin magugutom, higit sa lahat, hindi na tayo mamamatay. So, doon sa kabilang buhay nating patutunguhan, naroon pa lang ating hinahanap. Doon, hindi tayo mga problema kung may bayaran tayo sa Meralco. Wala na. May bayaran tayo sa tubig. Wala tayong pinoproblema doon. Kasi nga, hindi ka na magugutom, hindi ka na mamamatay, higit sa lahat. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya ang tao, tayo mga tao, likas sa ating pag-iisip na naghahanap tayo ng katiyakan sa ating buhay, seguridad. Kaya tingnan nyo, kumukuha tayo ng insurances, kumukuha tayo ng health benefits, kasi gusto natin maging malusog tayo palagi. Walang taong gusto magkasakit. Pero dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, bigla tayo magkakasakit, o ano man nangyayari sa atin, dahil hindi natin alam ang mga nangyayari sa ating paligid. Nariyan na rin mga lason sa ating pagkain. So wala nang seguridad sa ating pagkain. No? Kaya ngayon, ang ating naling pag-asa kalingain tayo ng Diyos, at kung darating man ang araw ng ating kamatayan, katulad kay Ernie, kay JR ngayon, dumating na siya. Magugulat tayo, bakit maaga pa, bata pa? Hindi natin mapangunahan ng Diyos sa kanyang plano. No? Kasi ang Diyos na siyang magulang natin, siya nakakita sa hinaharap. Mas gusto siguro ni Lord na talagang kunin niya mas maaga si JR kasi mas may nakikita siya na sa hinaharap na ayaw niya makarating doon. Baka si JR hindi niya malampasan yun. May mga ganyan senaryo. Bilang magulang, tayo nakakaalam sa ating mga anak kung ano makita natin sa hinaharap. So hindi natin paubayan natin lahat yan sa Diyos. Sabi nga sa aklat ng Deuteronomio 32:39, ako ang Panginoong Diyos na lumikha sa inyo. Ako ang nagbibigay ng inyong buhay. Kaya ako lang din ang pwedeng kumuha nito. So, Diyos lang ang pwedeng kumuha ng ating buhay. Ngayon, kung hindi pala ito ang ating tunay na tahanan sa mundong ito, ano ang mga dapat natin gawin? Sabi nga sa aklat ng Sirach, Kapitulo 3, Kapitulo 35, kailangan nating igalang ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Una, kailangan natin ng paghahanda sa ating sarili. Si JR, sa gitna nating nangyari sa kanya, ay hindi lang para sa kanya, nagluksa tayo dahil siyempre, attachment natin sa kanya, o si JR, hindi ko lang empleyado, kundi siya ay kaibigan ko, at hindi lang basta kaibigan, no? Dahil matagal kaming nagkasama doon sa subdivision, at ipinakilala ko siya sa mga kakilala kong homeowners doon na isang tao mapagkatiwalaan. Isang tao mabait, at ginagarantiya ko siya sa mga tao ng aking kausap doon na ang tao niyan ay mapagkatiwalaan ninyo. Ang totoo naman, kasi kahit iwanan siya magtrabaho sa isang bahay na napakadelikado mga tao, maayos ang bahay at wala ilang taon, walang reklamo para sa kanya. Kaya si JR, respeto niya ako, pinuprotektahan pa niya ang tao ko dahil ginagarantihan ko siya doon na yung mga tao na yan, maayos yan, pangalagaan mo yung kanyang pagkilala siya. So yun, kaya si JR naintindihan ko. Nalungkot din ako nung time na balitaan, kahit nung nagkasakit pa siya,
Kahit nandun siya sa bahay namin, nagtatrabaho, alala kami ni Mrs. kung bakit sumasakit ang tiyan niya. Humingi siya pinapainom namin siya ng maligamgam, tapos pinapahira namin ng Itecasen o anong mga bibigay sa kanya. Pag nakareview siya, papahinga, saka siya balik sa trabaho. Ako kasi sa trabaho namin doon, hindi ko sila binabantayan. Hindi ko ugali na binabantayan ko sila, binamanduhan. Alam nila ang mga ginagawa at yung tiwala ko sa kanila na gagawin nila, may matatapos sila sa araw na yun, yung sinasabi ko. So, yung kilala ko ni GR ng ganyan. Yung tiwala namin sa isa't isa. Kaya ako, dahil dyan, nalulungkot din ako. Ibang klase pagkalungkot ko na si GR ay nawala. Hindi natin makasama ngayon. At ganoon din sa mga magulang niya ngayon, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Kaya malungkot tayong lahat. Yun ang ating attachment ngayon kay GR. Nalulungkot tayo na wala siya ngayon. No? Pero sa kabilang ibayo naman, kung ating titingnan, mga kasama, ay meron din ating narinig kanina sa Ebanghelyo na kung inyo pong pinakinggan, ating Ebanghelyo, sabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay di mamamatay kailanman." So, si GR, sa kanyang katawan, oo, namatay siya, pero ang kanyang kaluluwa ay buhay. Saan siya ngayon? Nandun na siya ngayon sa Panginoon. Lahat tayong umaasa tayo na nandun siya, nagdadasal tayo. Kaya nga nung kamamatay ni Gia doon sa ospital, wala akong ibang ipinulong sa kanya. Kung bakit niya ako hinahanap ng mga oras na yun, siguro nahirapan siya, natatakot na siya. Kaya naabutan ko siya na kamamatay lang, wala akong ibang binulong sa kanya, kundi nangako ko sa kanya na ipagpapamisa ko siya. Mas kailangan niya papapamisa sa kanya. Sana sa inyong pagsisimba ay isama ninyo sa inyong panalangin si GR, maghandog kayo ng dasal, at magpapamisa din kayo sa pari para sa kanyang Panginoon. So ngayon, higit tayong matuwa kasi na sa sinabi ng Panginoon, kahit mamatay ka, buhay ka para sa Kanya. Kasi ang kaluluwa ni GR nandoon na sa kamay ng Diyos. Nakapahinga na siya. Actually, hindi na siya malungkot ngayon. Hindi siya maging malungkot ngayon. Alam ko si GR sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagsisisi ng kanyang kasalanan. Gusto niya gawin niyang mabuti ang kanyang buhay. Kasi nakikinig siya. Nakikinig siya sa mga pag-uusap namin at gusto niyang ayusin ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. So, ibig sabihin, mayroon siyang pagbabago, mayroon siyang direksyon sa kanyang buhay. Now, ang ating gagawin ngayon is, huwag natin gawing lubusang pagluluksa. Nariyan na tayo, nandito na tayo, nawala siya. Bagkus, unti-unti nating amuhin ang ating mga sarili na ilagay sa ating kalooban na si GR pala ay nasa kamay na ng ating Panginoon. Hindi po si GR ngayon kung saan-saan siya. Sabi nga sa aklat ng Hebreo 9:27, minsan lang itinakda ng Diyos na ang tao ay mamatay, pagkatapos nito ay paghuhukom. So, ibig sabihin, kapag namatay tayo kaagad ay huhukuman ng Diyos sa mata ng Diyos, sa harapan ng Diyos. 2 Korintos 5:10, huhukuman tayo ng Diyos base sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Kaya naroon na siya ngayon. Wala na tayong magagawa, andun na siya sa kamay ng Panginoon. Isa lang ang kailangan ni GR ngayon. Walang iba. Ang ating panalangin. Yan ang kailangan niya. Mga panalangin. Walang iba makatulong sa kanya kundi pagdarasal ng bawat isa atin. Maging sa pagtulog natin bilang mga Kristiyano, kung ano man tayo, mga Kristiyano Katoliko ka, sundin natin ang ating kaugalian kung paano tayo magdasal. Kung hindi tayo Katoliko, maaari tayo maghandog ng dasal para sa ating kaibigan na si JR. Sabi nga dito sa aklat ng aking basahin itong aklat ng Sirach.
Sabi ito, anak ko, tangisan mo ang namatay, ipagluksa mo at umiyak ka na malakas. Bisan mo siya ng sangayon sa kanyang kalagayan at huwag lumayo sa pagkalagot ng kanyang hininga. See? Umiyak ng mabuti at tumaghoy ng mataimtim bilang isang pagluluka sangayon sa kanyang kalagayan. 1 o 2 araw na pigilin ang panininampuri at saka aliwin ang iyong sarili pagkaraan ng pagdadamhati, sapagkat ang kalungkutan ay nakasama at ang kalumbayan ng puso ay nakapangihina ng katawan. Ang kailangan ay magpanalangin. So, panalangin na natin ihandog kay Kira. Now, ano ang ating mga gagawin? Manalangin para kay Kira. At tuwing maalala natin ang kanyang mga ginawa, isipin natin na si GR pala, halimbawa kung si GR man nakagawa sa inyo ng pagkakamali din, sana habang nandito pa siya, nakaburol, ay patawarin na natin siya. No? Mula doon sa asawa, sa mga magulang, kung mayroong mga pagkukulang si GR sa inyo, habang nandito pa ang kanyang katawan, ay bigyan natin siya ng pahinga. Sabihin natin sa kanya, anak, aking asawa, aking kapatid, ano man natin mga nakaraan ay kalimutan na natin at pinapatawad mo. Kaya, pahinga ka, tuluyan ka lang manumbalik sa Panginoon. Bitawan natin si GR, huwag natin masyadong kupkupin sa ating kalooban. Let go. We have to let go si GR para tuloy-tuloy siya makapaglalakbay pabalik sa Diyos. No? At kung tayo naman ang may pagkakamaling nagawa kay GR, tayo makagawa ng pagkukulang sa kanya, tayo naman ang lumapit dito sa kanila. G, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, hindi mo nagawa sa iyo. Nak, ay nasawa, kapatid, patawarin mo kami. Kaya umayo ka na at huwag kang mag-alala sa amin. Ibig sabihin, kailangan natin i-let go lahat ng ating mga nanakit, yung ating mga pagkukulang. Yun ang kailangan natin ngayon dito. Kasi pag nawala natin lahat yun, parehas tayo magpapatawaran sa isa't isa, mas mapayapa ang lahat sa atin. Amen? So, number 1 na kailangan yan. Panalangin. Ikalawa, kailangan marunong tayo magpatawad sa isa't isa. Mula kay GR, papunta sa inyo, at mula sa inyo, papunta kay GR. Itong pagtitipon nito ay hindi nakalaan ito para sa ibang tao, kundi sa close family ninyo, sa inyo dito. Kasama na rin ako. Kaya simula nung si GR ay nakabulo dito, nandog na kami ng pamisa, inialay ko mga panalangin para sa kanya, para manahimik siya. So, ating isipin, pangatlo, sana sa inyong individual na buhay, pag-uwi ninyo, bago matulog, maghandog kayo ng napakaisip panalangin para kay GR, mas matahimik siya maglakbay kung bawat isa sa atin ay maghandog ng panalangin. Amen.